memorable experience. Ako lang ko dyan. Actually, sa 13 years ba tayo? 12, 13, no? Ang dami naman talaga namin mga eksena na talagang memorable. Pero ito i-share ko lang sa'yo, one of the most memorable. Alam niyo naman na ang boyfriend ko lagi sa Home Alone, si Kyo. Di ba? Mga si Kyo lahat. Pero ang tumatak talaga sa akin, na hindi ko makakalimutan, naging boyfriend ko, si Rostom Padilla. Oo. Alam mo na nag-guess si Rostom Padilla, alam mo, na-crushan ko siya talaga. Kasi ang gwapo. Kaya tumatak siya sa akin. Kaya lang, nakita ko siya nung eto lately, bibigyan ng hari na siya. Natuwa naman ako sa kanya dahil he found another life. She found another life na. Yun. Isa sa mga tumatak sa akin kasi talagang ang gwapo ni Rostom Padilla noon. At saka, ako ang tumanggi sa kanya. Wow! Dahil, itong si Richie, si Tito Babalu, sinusulan ako. Roxanne, ang gwapo niyan. Hindi ka tototohanin yan. Niyaya ako magtanan. Hindi ko sinipot. Kasi akala ko hindi ako tototohanin. Yun. Kaya tumatak sa akin yun. Yun yung kwento ni Roxanne Rostom Padilla. Yun. Thank you. Thank you. Ang pinaka-tumatak na experience pa rin sa akin talaga yung unang araw ng taping ng Home Alone. Kasi, aaminin ko naman sa inyo lahat, ako yung pinakamatanda sa magkakapatid. I grew up na si Tito Dolphy yung pinapanood ko, black and white na pelikula na pinapalabas tuwing tanghali noon sa Channel 9 habang pinapatulog kami ng magulang namin. O tutulog kami, pero ako, dinadaya ko yung nanay ko, binubuksan ko yung TV, kunyari natutulog-tulogan ako, pag tumayo na yung nanay ko, manunood ako ng yung reruns ng mga lumang pelikula ni tatay na black and white. Natatandaan ko yung Ibong Adarna. Paborito ko yun. Yan na yung pelikula ni tatay, si Babalu, tsaka si Tito Dolphy. Sila paborito. Oo, tapos ang sarap-sarap ng pakiramdam kasi lahat ng mga komedyante, yun ang inaambisyon nila. Ang makatrabaho mo yung iniidolo mo. Ako siguro, sinuwerte lang talaga ako. Siguro iba ang ngiti sa akin ng Diyos noong mga araw na sinabi sa akin na makakatrabaho ko si Dolphy. Yung unang araw, yung unang eksena na kasama ko si tatay, hindi ko pa matandaan yung mga linya ko. Dahil sa sobrang starstruck ako. Kasi parang, ito yung iniidolo ko. Tapos, ito na siya, katrabaho ko na ngayon. Ang nakakatuwa lang, sinabi sa akin ni tatay, kalma ka lang, relax, maganda itong ginagawa natin. At ever since that day, kalmadong-kalmado na at sa sobrang pagkakalma ko, tatay na yung tingin ko talaga sa kanya. Na parang, hindi kayang bayaran yung nararamdaman ko pagkasama ko si tatay. At saka isa pang natatanda ko kay tatay, napaka-generous niya. Na kunyari, merong isang punchline na nakakatawa. Sasabihin niya, Moki, ikaw na lang mag-deliver nito. Di ba sa mga komedyante, sa mga gusto nila sila yung nagbibigay ng punchline. Pero si tatay, sasabihin niya, sa'yo to. Mas maganda pag ikaw nag-deliver nito. Totoong ganun si tatay, hindi po siya swapang. Kaya every taping has been a memorable taping for me. Every taping is a gift para sa akin. Ako, maraming memorable na na mga eksena, taping days. Pero I guess, ang masasabi ko lang, isa na sa pinaka-core memory ng buong buhay ko ay yung naging anak ako ng isang babalu sa Okidokido. Naging pamangkin ako ng isang babalu sa Home Along the Riles. Naging anak ako ng isang Dolphy, nag-iisang Dolphy. At naging anak ako ng nag-iisang si Nova Media. Yun ang core memory ng buhay. Ito naman, si Tita Nova, umami ka. Go ahead. Go, ma'am.
Good evening po. Alam po ninyo, ang magaganda ang mga narinig natin na mga kwento, yung mga nararamdaman nila sa puso nila regarding it's all Dolphy. At alam na alam natin lahat ang pagkatao ni Tito Dolphy. I'm a church goer. Every day I go to Mass. I'm a Mother Battler member sa simbahan. At ang mga kasama ko are all seniors. 70, 80, 90 years old. Yan po ang mga barkada ko. And probably I am the youngest. I'm 80 years old. At lahat narinig ko sa mga unong buhay pa si Tito Dolphy. Because 40 years na ako sa simbahan as a mother battler at nakasama ko lahat ng mga seniors. Mas older pa, yung iba 90, 95 years old. At noon pa, bata-bata pa ako ng konti, mga fans sila ng Home Along the Riles and John and Marcia. So they were a little bit younger before hanggang sa sila'y tumanda na at maswerte na may mga buhay pa. Pero mga 90, 95 years old sila. At kami pa rin ang magkakasama sa church. And they always tell me, Sister Nova, sayang wala na si Dolphy. They were about 60, 70 years old. Every week they watch mga shows ni Tito Dolphy, especially itong ating Home Along the Riles. At iisa ang sinasabi nila. Hindi what do you call it? Kulang ang buhay nila kung hindi sila makapanood every week ng Home Along the Riles. Sa edad na pagtanda, ang hinahanap na lang ng matanda ay ang maging masaya, ang tumawa. They're very lonely kung walang nagbibigay ng pag-ibig, ng masayang show sa matatanda. Parang numbered ang kanilang oras. Pero pag nakakapanood sila ng masasaya, especially Home Along the Riles, napakalakas ng anong tawag dito kay Tito Dolphy, yung kanyang karisma sa mga senior. Until the time dumating ang oras na nauna pa si Tito Dolps dun sa mga 90 anyos, 95 years old, na matatanda. At ang sinasabi nila, siya lang ang nagbibigay sa amin ng kasiyahan. At alam nila yung araw at oras ng showing ng Home Along the Riles. At tawang-tawa sila. They forget about their worries. They forget about nagbibilang na ng araw kung kailan sila kukunin ng Panginoon. They forget everything kung hindi puro tawa, kasiyahan because of Home Along the Riles. At sinasabi sa mga apo, sa mga anak, walang gagalaw ng TV sa araw na ito, sa oras na ito. The joy that we can give to the seniors. And now, ako na yung senior. I'm 80 years old, pero kaya ko pa makipag-wrestling. Anyway, so ngayon, at nawala si Tito Dolps, every day, because lagi po ako nasa simbahan, every day we attend Mass at 6 a.m. Mass. Puro senior.
ang mga barkada ko sa simbahan. At sabi ganun, parang may naririnig ako, sabi ng mga matatanda. Are you doing a movie? Andyan ba si Dolphy? Biglang lumilinaw ang lalamunan, biglang sumisigla. Itong matatandang ito, dahil sinasabi, siya lang ang nagbibigay ng buhay. Every time you watch Home Along the Riles, si Tito Dolph, o kahit nung panahon pa ni Nida Blanca, ano yung show nila? John and Marcia, always sinasabi, papatanda na yan, mga yan. Tawan-tawa ako. So the joy that we can give to the seniors, sa mga taong nagbibilang na lang ng araw at mawawala na sa mundong ito. What I'm saying is, so he was never forgotten. Kasi when they see me, "Hi Nova, Sister Nova, sayang wala na si Dolphy." Kakabit sa akin yung ano. That's why, one day, magkakasama kami after the rosary, after the mass, we pray the rosary. Magkakasama kami, Sister Nova, kain ka sa bahay, magkape man lang tayo. These are older than me. Natatawa ako up to now. Naiisip ko, hindi ko makalimutan yung kayo ni Dolphy. Always kakabit si Dolphy. Until the time, Boy 2 and Vandolph talked to me na gagawa ng pelikula ng Home Along the Riles. Nag-iba yung pakiramdam ko. Ang naisip ko yung mga kasama ko sa simbahan na I'm sure they will be excited at kahit na masakit ang kanilang mga paa, mga rayuma, magpapasama sa mga apo to watch the movie hanggat nandyan si Dolphy at si Nova. The joy that we can give to seniors. Kaya nagulat din ako when they told me gagawin nila ang pelikulang ito. Of course, I am excited. Pero may konting lungkot. Paano yun? Wala na si Tito Dolphy. Paano na yung role ko? Paano na yung istorya? They assured me, silang dalawa, huwag kang mag-alala, Tita Nova. At ang nasa isip ko, yung matatanda, sabi ko, wow, matutuwa itong mga to. Sabi kong ganyan. Hanggang sa ngayon nagkikita ka pa rin kami. Sabi ko, I have a surprise for you doon sa mga seniors sa simbahan. Makikita niyo si Tito Dolphy. Sabi ko, makikita niyo, mararamdaman. Oo. Of course, the imagination, you know. Kasi andito yung mga anak. Tsaka yung story. Yung gano'n. He will live through the story. I love you, Mami. Ngayon po, tapos na po talaga. Diyan po natapos ang aming ginagawa. Maraming salamat po sa pagpunta. I love you, Mami. Mga kaibigan, ito po kami. Ando po si Kakaroon mag-iisip. Ay, mga buwisit. Patapusin niyo ako. Tapusin mo si Tita Nova! Natapos na po yung oras dito. Ending na. I'm sure, iniimbita ko silang lahat manood ng Home Along the Riles. Para mabuhay uli ang kanilang spirit. Di ba? Tulog. Meron pa mga hindi nakapanood dito. Marami sa amin nakapanood na from the preview, from the special advance screening.
But we can't, yung sa para sa mga iba hindi pa nakapanood, excited din sila na mapanood ito sa June 17. Yeah. Yes. 15 muna. May Premiere night. premiere night sa na. Parang may 15. premiere night sa 15. May, ikaw naman. Medyo 5 sentences lang. I love you, Mommy! Actually, sa eksena, marami kasing magagandang eksena po talaga sa Home Alone. Pero siguro yung masasabi ko, pinakatumatak sa akin, wala sa eksena. I was 10 years old when I started doing Home Alone, the release. And at 10, hindi ko naman alam how big of a star Tito Dolphy was, even Tita Nova. Pero ang natatandaan ko po, si Tita Nova very prayerful. Magkakasama po kami sa dressing room ni Ate Dang. 15 mysteries of rosary po kami a day. At that time, wala pang light mysteries. Si Mami pag nagrosaryo, hindi lang 5, 15 kumpleto. Hindi pa po kasama mga novida nun. So yun, tandang-tanda ko po yun. And si Tatay, ang naaalala ko kay Tatay, wala kaming taping na hindi nagkaroon ng pila. Lagi pong may pila. Iba't ibang klaseng tao, mga matatandang artista na hindi na active, mga tao na kita nyo may sakit, walang-wala na, nasa taping po namin sila. Lalo na pag araw ng sweldo, natapat sa taping day namin, sobrang haba ng pila parati, humihingi ng tulong. And believe it or not, kahit isa sa kanila, walang tinalikuran si Tatay. He really gave his time to listen to each and every one of them. Kahit na yung iba po doon, halos every taping na pabalik-balik, okay lang yun kay Tatay. Kasi para sa kanya, nakakapagbigay siya ng tulong, nasa-share niya yung blessings ni God, yun yung mahalaga kay Tatay. So yun po yung tumatak sa ulo ko. Kaya siguro, sabi ko, sobrang active ko sa mga NGOs, kasi yun yung nakagisnan ko eh. Yun po yung nakalakihan ko. And I don't think I'd have this strong faith in God if it weren't for my mommy beside me. So, hindi lang po ako natuto umarte sa Humalong Dariles. Yung mga kasama ko po sa Humalong, ito po lahat mga kapatid ko, they shaped me as a person. Hindi ako magiging ganito po ngayon. I don't think I'd have the kind of mindset I have right now if it weren't for this family. Kaya yun po. Uwoto kita. At tapos din. Hindi, ako, syempre, of course, Home Alone Dariles, ang isa sa mga talagang tumatak sa akin is having another family. Dahil alam niyo naman po nung bata ko, hindi naman lingid sa kaalaman ninyo kung paano, kung gano'n ang kulit, gano'n ang ganyan, gano'n kalaki ang pamilya ko. Pero doon po sa Home Alone, as time goes by, habang lumalaki po ako, nagkaroon po ako ng extended family. Nagkaroon ako ng mga kuyang kinalakihan namin ni Boy doon, nagturo sa amin na kung ano-ano. Oy, huwag kumano! Nagkaroon ako ng atik Lodin. Dahil, tapos, ginawa niyo totoong buhay yung pagka-ate ko sa kanya dahil kapatid ko si Mark. Ay, ano? Hindi, that was the past. Past is past. Diba? Ito mga... Pero ang pinaka-importante po talaga sa akin, talagang most thankful ako sa Panginoon na experience ko sa Home Alone. Doon ko nakilala ang aking always and forever. Doon ko nakilala ang aking asawa na biniyaan kami ng isang poging anak dyan sa likod. Dito, stand up, Dito. dito. Ayun. Hindi po yan Twilight, hindi po vampire yan, ha? Yun po. Siyempre, ang aking isa po pong anak sa darating na pelikula, siyempre, di naman, kahit malaki po ako sa pelikula, hindi po ako matako masyado. Ang matako na yung anak ko, si Baldolito. Ayan. Yan. Tsaka ang barkada ng aking anak, si Celine, na ang tawag sa kanya, Libag. Yan. Yun lang. May new generation na. Ha? Ha? May new generation na. Yes, Sila. yes. Si Direk magkikwento niya mamaya para mas malinaw. Pero direct hindi ka pa nagsasabi ng most memorable para di mo pa sinasagot. Well, sa Home Alone kasi, alam mo,
isang naaalala ko, yung alam mo yung behind the scene, yung maka-eksena mo yung isang Tito Babalu at yung isang Dolphy, isang Tita Nanay, Tita Nova. Alam niyo yung spontaneous, wala kayong ibang ginawa kung hindi magtawanan na lang sa set. Tapos sila kasi very impromptu yung setup nila. Parang bawal sila mag-take two. Yung feeling na nagtatawanan, naririnig mo, pati yung mga cameraman sa set, nagtatawanan. Pati yung assistant director. So, minsan kami dalawa ni Vandolph talagang, hindi naman namin alam, para lang kami naglalaro eh. So minsan, nasisita kami ni Tatay Kevin, no, ni Lolo. Pag hindi kami nakikinig kasi magte-take two. Pero ang naaalala ko, kahit mag-take two yun, iba na yung atake nila, pero nakakatawa pa din. Hindi siya pwedeng umulit ng pareho. So yun yung ano, pero marami Natural talaga. na natural. Sa sobrang nakakatawa ng mga eksena, si Tita Nova ilang beses nagpapalit ng underwear. Kasi nababasa ang sahig. Nabasay sa hig. Nababasa ang sahig. Pero ang maganda doon, Kuya, may warning naman. Kasi May may warning. poste. May specific na poste sa bahay ni Kevin na pag yumapos na si Mami doon, alam na natin lahat ang kasunod. Oo. Kung minsan hindi doon sa poste, doon sa puno ng impacto na nandoon sa hawalo, kung natatandaan nyo. Pag sumandal na si Tita Nova ng ganon, asahan mo, yun na yun. Tsaka Mox, di ba si Airpot nagre-reading kami sa kainan. May nagmamasahe dito, may nagmamasahe dito, may nagmamasahe dito, may nagmamasahe dito, may nagmamasahe sa ulo. Sabi niya, teka, pagtrabahuhin niyo naman ako. Diba? Tapos si Ate Claudine, inubos lagi yung danggit namin sa set. Ganun talaga. Marami. Actually, guys, napakarami. We can't wait to see kung paano nyo rin syempre, pagbibigyang pugay lahat nung ginawa nyo nung kabataan nyo na-share nyo ngayon. I'm sure marami pang BTS na makikita yung audience natin from there. But right now, may